Alright, so sa part naman na 'to is alam niyo na yung basics ng trading, nage-gets niyo na siguro kung ano yung trading, lahat-lahat, yung definition ng trading, yung whole concept ng trading. So magta-transition na tayo pakonti-konti kung paano na kayo makakapag-execute ng mga trades niyo. Okey, so unahin na natin ang iba't ibang order types. Unahin natin ang market order. Okay. So, ang market order is for example, gusto mong mag-enter na ng position ngayon, kung ano man yung price ngayon tsaka oras is makakapasok ka na kaagad sa position mo. Okay, so gawa tayo ng example dito, pero explain muna natin yung definition nilang tatlo, then proceed na tayo sa example para mag-gets niyo siya sa live, okay? Next naman is limit order. Ang limit order for example is magre-request ka sa market na gusto mo ng price kung saan mo siya bibilhin, then mag-aantay ka lang na pumunta dun yung price. So once na sabihin natin yung price na ni-request mo is nandoon na, automatically na mati-trigger na yung entry position mo. So hindi mo na siya kailangan bantayan. So aantayin mo na lang yung price na pumunta dun. So once na ma-set mo na yung price, puwede ka ng umalis then alert mo na lang. So once na naabot na yung limit order mo, so maa-o-open na yung position mo agad. Next naman is stop order naman is for example is yung price mo is bumaba then naka-sell ka. So kunwari naka-sell ka, then gusto mo na once na bumaba na dito yung price is magse-sell ako instant. Okay. So, for example naman, mas maganda kasi 'to guys once na nasa live chart na para mas madali siyang ma-visualize. So, punta tayo dito sa Bitcoin. Okay. So, yung market order ganito siya nagwo-work. Kung ano man yung price ngayon, 'pag nag-market order ka, makakapag-entry ka diyan kaagad. Okay. So, hanapin natin 'to, yan. For example, gusto mong mag-sell, yan. Kung ano man yung price ngayon, makaka-entry ka diyan kaagad. Ang limit order naman kung gusto mong mag-sell pero nandito pa yung price, so siyempre mag-aantay ka pang pumunta diyan yung price, dun na papasok yung limit order, okey? So aantayin mo muna na pumunta dito yung price, okey? So ise-set mo yan sa broker, antayin mo muna na papunta diyan yung price, so once na nandiya-diyan na yung price, so puwede ka ng kahit wag ka ng mag-monitor, mag-alarm ka na lang. So once na nakaset yung limit order, pagpunta diyan ng price automatic may position ka na diyan. Gano'n din 'pag sa buy. Kapag gusto mong bumili dito sa area na 'yan, alisin natin 'to muna. Okey, gan'to. Gusto mo diyan bumili, so 'di ba wala pa yung price natin, nandito pa lang. So once na bumaba yan diyan, instant meron ka na agad entry kapag naka-limit order ka, okey? So kapag ang gusto mo naman is stop order, for example, wala ka ng time mag-antay. Kasi sa market order 'di ba, instant kung gusto mong bumili, andiyan ka na kaagad, makakabili ka na kaagad. Pero ang stop order, for example, kapag ang price tumaas dito, gusto mo may position ka na. Okay, so once ang price pumunta dito sa area niya na 'to, gusto mo nakabili ka na. Okay, kapag sell naman, is mag-stop order ka, mag-sell order ka, once na ang price bumaba dito, naka-sell position ka na. Okay, so gano'n lang siya kasimple. Okay, so ito yung cheat sheet, puwede niyo naman 'yan i-search sa Google. Okay, sa buy stop for example ito yung price, once na tumaas dito meron ka ng entry position. Ang buy limit naman mag-aantay ka muna, for example bababa, ito yung price mo, antayin mo munang bumaba sa price na yun bago ka makabili. Okay, so sa sell stop, antayin mo naman na mas bumaba pa siya para makapag-sell ka ng position. Sa sell limit naman, antayin mo muna na pumunta sa certain area bago ka makapag-sell. So ganun lang naman siya guys, simple lang naman siya. 'Pag nahirapan kayong intindihin siya, puwede kayong mag-post sa group natin, "Ask me anything," then sasagutin natin 'yan. Okay, so ganun lang siya kasimple guys. Yun muna for now. Bye-bye.